inyong lahat. Thank you so much no sa pag-attend niyo talaga sa pagbigay ng oras. Gusto kong i-appreciate kayong lahat na nandito talaga. I know for sure meron pa iba dito mga OFW. No, shout out sa lahat ng mga OFW po natin and sa lahat po ng mga kakarating lang no sa kanilang mga bahay, nag-attend pa rin ng training natin. Shout out sa inyo. So, actually nagla-live po ako dito. So, na-mute ko lang sa TikTok kasi para din makita nila na totoo talaga na merong interaction no na merong nagtitrain ba kumbaga. Yan. So, thank you so much sa inyong lahat sa ating 24 participants na nandito na nag-attend, nag-commit talaga na magbigay ng oras. Yan. And before ako mag-start talaga gusto kong nang magpasalamat no gusto kong i-extend yung aking pasasalamat sa grabe sa founder po ninyo, napakaswerte po ninyo si Coach Queenie Bayong. Yan. Thank you so much Coach Queenie. Dati nakikinood lang ako sa kanya, no? Nakikipicture lang. Tutoy na tutoy pa ko dati. 'Di ba? Actually hindi po Coach Queenie yung tawag ko sa kanya dati. Wag na lang natin pag-usapan 'yan. Matatawa si Coach Queenie. Yan. And syempre gusto kong i-recognize yung mga Millionaires Club members na nandito. Yan si Coach Jarby. Hello Coach Jarby. Yan, napaka-pogi. Yan. And si Coach Clang Ocampo, syempre, napakaganda niyan. And sa lahat ng mga kakilala ko dito, hindi pwede i-shout out yung kasamahan ko dito sa Bohol. Si Coach Gian Ramos Lapi. Kumplito talaga yan. And syempre, si Coach no, ate ko, Charmaine Fabela, and si Coach Rimley Montemayor. Yan, thank you so much. No, sa iba na hindi ko pa familiar yung mukha, sa host pala natin na napakaganda, pinaghandaan talaga si Coach Iris. Yan, or si Miss Iris, di ba? So thank you so much sa pag-intro sa akin, no, grabe. It's a privilege talaga nandito sa team po ninyo. Okay, so dami ko pang daldal, no? So simulan na po natin. Alright, so sige, no, hope na meron kayong matutunan sa isi-share ko. Napakaikli lang po ng aking sharing right now, pero ano for sure, malaking impact to, lalo na Burmans na po, no, sa mga nanglalamig na mga puso at damdamin. Yan. So parang para talaga to sa inyong lahat. Okay? Okay, so but before that, magpapakilala muna ako sa inyo. Wait lang. Magpapakilala muna ako sa inyo and sa mga nakapasok po na taga Atomic Fusion Empire, makinig lang kayo dyan. Okay, and thank you so much sa time niyo din na nag-attend. And yun nga, dami ko pang chika, no? So magpapakilala na ako sa inyo sa journey ko dito. Ayan. All right, so this is my journey. So gusto kong magpasalamat sa mga taong nag-guide talaga sa akin from the start up until now na wala ako sa anong meron ako ngayon, okay? Kasi dahil sa kanila, kumbaga nabuo ang isang Ali Abuhon, no? Coach Ali Abuhon dahil sa mga taong to. So gusto kong magpasalamat sa nag-guide sa akin kasi nung wala na po yung endorser ko, okay? Si Coach Bunjor and si Coach GR nung time na nag-hub po ako sa Cagayan de Oro. And syempre, yung upline po natin, yung father po natin, si Coach John Adrian Valdon, si Coach Grace, syempre, no, part ng Directors Club and yung founder at president ng Hyperloop Online System, thank you so much no, Coach Albert Jasma. And syempre, yung upline po namin na napakabata, tignan dito, yan, si Coach Mary Daniela, I think nandito siya, no, shout out si Coach Mary, parang mas matanda pa ako sa kanya dito. And syempre, yung upline din namin si Coach Mark Sibog. So kung hindi mo pa kilala yung mga upline mo, dapat kilalanin mo sila. Aside kay Coach Queenie, no, kung sino pa yung dadaanan mo, dapat mo silang pasalamatan. Merong ambag or wala, pasalamatan mo sila kasi wala ka dito kung wala sila. Tama? And sige, gusto kasi simulan yung aking mentoring na puno ng pasasalamat. Yan. So sige nga, mag-comment ka dyan. Pasalamatan, hindi ako. Pasalamatan mo yung endorser mo. Isalin nyo na din yung mga Millionaires Club member at syempre yung founder nyo si Coach Queenie. Yan. Sige nga, mag-comment kayo dyan. Okay? So mga endorser, Millionaires Club member, and syempre, yun nga, sa endorser mo. Di ba? Okay, so yun nga, na-intro na ako ng ating speaker. So basahin nyo na lang yan. Okay, and ito po ako noon. So wag kayong tatawa kasi tao po yan, hindi po yan onggoy. Okay, shout out sa, ang dami pa lang nanonood sa atin sa live sa TikTok pero nakamute siya ha, kasi bawal nilang marinig. So tao po yan, okay, baka sasabihin yung unggoy. Okay, so tao po yan si Coach Ali that time. So grabe, noong time na
Hindi yan yung time na nag-start ako. Hindi naman ganyan yung mukha ko. Pero nung bata pa ako, ganyan talaga kasi taga-bundok po ako, probinsyano po ako. So, sabi ng parents ko, sino ba dito yung nakaranas na sinabihan ng parents nila na study hard, di ba? Kumuha ka ng magandang trabaho, ba para gaganda daw yung buhay mo. Pero syempre sa akin na isang anak ng magsasaka at labandera, yung parents ko, nagsipag ako. Kita mo naman, dami kong medals diyan kasi gusto kong iparating sa parents ko na magaling ako. Yan. So hanggang after ng school, sa sobrang sipag ko, yan, nangunguha po. I think nakikita niyo to sa Facebook. Ito po yung na-post ko way back nung hindi ko na maalala kung kailan ko to na-post. So tawang-tawa ako dyan. No? Kahit itim na itim, yan, ako po yan. Yung puti ko lang dyan yung ngipin at mata. Okay? So ito po, no, paano ko nakita yung empowered consumerism or hyperloop on system dahil po sa endorser ko. So may story po ako dito. Napakaganda po ng endorser ko. Ayan. So nadali ako kasi lalaki ako eh. O, tapos yung profile pa niya that time, alam niyo yun? Basta nakatupi siya. Sabi ko, ang ganda nito. Paghaw nga, naghaw ako hindi dahil sa negosyo, naghaw ako dahil sa kanya. Sabi ko, how? Para magkaroon kami ng communication. And yun nga, sa sobrang galing ng endorser ko, napapasok ako sa webinar. O, sino yung nadali sa ganyan? Hindi. So, saan nyo nakita yung opportunity ito? Sa kapitbahay mo ba? Sa TikTok o sa Facebook? Sige nga, i-comment mo dyan. Babasahin ko yun. Sa akin kasi, sa Facebook, nagandahan ako sa kanya. Sabi ko, ang ganda nito. Diba, ang flawless, parang ganun. Sabi ko, yan. So, how to avail? Ang sasabihin ko sana dyan, how to avail sa imuha. Diba? Diba sa imuha post? Hindi ko sana dugtungan sa post. Sa kanya sana. Okay, baka kasi mahalata. Okay, so ito po yung endorser ko. So, after the webinar, din ang webinar, 8 p.m. yun. So, yun nga, nag-video call kami. Sabi ko, ang ganda talaga. Pero ang pangit ko, ang pangit ng camera ko dyan. Alam niyo ba yung cellphone na nag-start ako, cherry mobile na malaki yung battery sa likod, di ba? Mahilig sa maganda pero yung cellphone, nako, wag na nating pag-usapan, okay? So, ito yung paraan ko bakit ako nakapag-proceed kasi yun nga, aside sa gusto ko yung opportunity, gusto ko din yung endorser ko. Ayan. Okay, so nag-urgent ako, sabi ko, kailangan ko na makapag-full payment. Parati na kaming nag-chat-chat. Kasi sabi niya, tutulungan niya daw ako. Yan, i-mentor niya daw ako. Ibig sabihin, magkaroon kami ng time. Yan. So hindi love time kasi kung yun, business yun eh. Di ba? So, yun nga yung story dito. Naging tendero po ako sa tindahan ng auntie ko. So 6 a.m. to 6 p.m. Actually, hindi 6 a.m. talaga ako mag-duty. No, 5:30 pa lang nasa tindahan ako. Tapos lalabas, mga 6:30 na. So lugi pa talaga ako kasi umangat lang ng 20 pesos, naging 120 after a month. Pero yun nga, kasi madiskarte ako, sabi ko, gusto ko makapag-proceed ka agad. Nangutang ako sa auntie ko. Yan. Alam ng auntie ko na um, palagasto ako ba, baka ano daw yung gagawin ko, baka iinom-inom ko lang, baka igala-gala ko lang. So natakot siya na magpahiram ng pera. So ang swerte nyo kung nakapag-attend kayo ng Module 1.B. Okay, kasi meron kayong promo sa akin, wala. Purely 10,500. In just 1 week ha, imagine. Estudyante pa ako that time. No, magsasaka lang yung papa ko, yung mama ko naman na bandera. So wala ka talaga kaming kapera. Pero nagsipag ako, ito yung mga paraan hindi pa talaga enough yung pinahiram sa akin. So nagbenta ako ng mga ukay-ukay. Yan. Para lang talaga magkaroon ng full payment. Okay, and syempre, no, I believe training is the real backbone of success. So imagine ha, yung nagpatatag talaga sa akin sa negosyong ito is the training. Kasi dun sa module 1, module 2 pala, diniscuss, yung training daw is backbone at lifeblood. So na-mindset ako that time, sabi ko, oo nga no, kapag walang training, mawawala ka talaga sa negosyo. Kahit nasa daan, kasi yung bahay namin dyan lang, sa baba. Okay, so yan, naniniwala talaga ako pag wala kang training sa negosyong to, mabilis ka lang mawawala. Okay, para kung gusto mong kumita ng malaki katulad sa mga Millionaires Club members po natin dito at founders nyo, training talaga ang pinaka-importante. Hindi lang basta training but seryosohin yung training natin. Naku ha? So next, so what happened next? Nagkaroon tayo ng account ID. Yan, so fast forward na natin. First income ko dito, no, bumili ako ng PLDT kasi mahina po dun sa probinsya namin. I came from Dinagat Island or kung hindi kayo familiar sa lugar namin, Siargao. Yan, kasi yan yung
nalaman nyo lang Siargao. Kaya nga, no wonder bakit maitim ako dati. Dati lang yun, okay? Kasi, kumba, kilid mi og dagat ba? No? Ang hinungaw sa dagat, mo itom good ka, no? Kung gusto nimo magpaitom, adto lang sa mong lugar. 1 day or 2 days lang, itom na ka, di na ka makita, di ba? So, ngayon nga, treat ko rin yung parents ko. Kunting salo-salo lang naman kasi magkano lang naman yung kinita ko, 15,000 no? In just 2 weeks lang. Okay? Siyempre, nagkaroon din tayo ng rank up. So, hindi ko inakala na meron palang ganito. No, kikita ka. So, nag-start talaga ako from 10,000, 40, jump into 50, 70, hanggang 8, hanggang paunti-unti na. And ito yung 400K ko po. So, ngayon, konting-konti na lang talaga mag-half million earner na po tayo. Grabe no, sa nang dahil lang po nag-start tayo sa 10,500, 'di ba? Kumita natin ng almost half million. Sino mag-aakala isang probinsya ng estudyante, 'di ba, na kumita ng ganyan kalaki. Okay? So, syempre, nagkaroon din tayo ng resulta, nagkaroon din tayo ng income, nakapag-give back din tayo sa mga katulad ko po dati na alam mo yun, walang-wala din sa buhay ba. Okay? Kasi itong mga matatandang ito yung makasabayan ko nung nagtatanim kami sa bukid. So hindi ko talaga sila makakalimutan. Binalikan ko sila nung kumita na ako ng paunti-unti. Yan, kasi I believe the more you give, the more you receive. Pero hindi naman yun yung motive ko na kailangan kong tumulong para magkaroon ako ng tawag dito, blessings kumbaga. Hindi naman ganoon. Okay, so easy moments natin, naging host po tayo sa events natin sa CDO. Yan, so ito, parang ako yung parating naging kuwan dito pag may mga bisita tayo ng mga trainers. And syempre, no, nakapag kasama ka din dito yung mga hindi rin basta-basta na mga coaches din natin na grabe ang gagaling din at lalaki ng kinita. So isa tayo sa napabilang no, sa training na to. Okay, and syempre, so hindi lang siya tsamba kasi 3 beses na po tayong naghakot no, ng packages sa Cagayan de Oro. So yung goal natin dito naman sa Bohol. Yan, kasi nandito ako ngayon sa Bohol naghahab. So 3 beses po talaga yan na napasali tayo sa top 5. Yan, alright? So ito na po, yan, yung blessings natin, bumabaha ng blessings. And yung dating ina-attract ko lang na sana ako naman yung magiging share sa branch natin. And nangyari talaga siya nung bumisita si Doc Butch Villina. Yan, so isa po tayo sa naging share that time, July 26, 2024. Grabe, ang dami ding mga nag-attend dyan ng mga katulad sa atin ng mga dreamers. So, 'di ba, sino mag-akala dating inaapakan ko lang is pulang lupa sa bukid namin. Pero right now, isa na din tayo sa nag-i-inspired sa maraming tao. And yun nga, ito yung mga naghakot tayo ng mga packages, yung iba hindi ko na nalagay. Yan, so syempre, no, nagkaroon din tayo, grabe yung company natin kasi binigyan din tayo ng privilege talaga na makamayan yung mga presidente ng ating company. And syempre, ma-recognize, imagine ha, out of 12,000 of attendees during sa event natin ng ENGE Award, isa po tayo sa napabilang. Sa sobrang daming mga distributor or onliners under sa Empowered Consumerism, isa po tayo sa na-award. Imagine na napaka-blessed po natin that time. And nagkaroon din tayo ng checking na ilang beses din. Alright? So, syempre nagkaroon din tayo ng savings, nagkaroon ako ng cellphone, and ito yung pinaka-the best talaga nangyari sa akin. Ina-attract ko lang to sa isa sa mga buddy ko din or coach din na si Coach Clint Rama. I think bumisita siya dito sa inyo. So, ina-attract ko lang na magkaroon din ako ng PC set no na at least man lang no bago ako mag-birthday. So nangyari siya no, timing talaga sa birthday ko nagkaroon ako ng PC set, which is ito yung ginagamit ko. Yan, so and hindi lang yan, meron din tayong napauwi for good ng mga OFW no na from Singapore. So dalawa po sila. Ayan, andito po, no, isa po sa nag-attend dito, si Coach Regine, yung iba and from Qatar. Okay? So, ayan, klaro pa ba ako dyan? Ayan, okay. Okay, klaro pa? Coach Iris, klaro pa yung boses ko? Yes, Ayan, Coach. okay. Klaro. So, ayan, thank you so much. And syempre, no, sa ating, mag-attend talaga tayo ng ating event, no, sa tawag dito, Hyperloop Gala Night natin kasi magiging tao ka talaga dyan. No? Katulad sa akin, nagmukha akong tao. Okay? Kasi yun nga, nabihisan talaga tayo. So ito, ina-attract ko lang, hopefully, no, this coming awarding naman
sa top 100 mapabilang na tayo, no? So claiming talaga diyan. So hinawak-hawakan ko talaga kasi I know for sure mangyayari at mangyayari din yan sa atin. So next in alam niyo ba, no, napakaliit lang po ng pangarap ko kasi ang pangarap lang naman ng parents ko at sa akin makapagtapos ako ng pag-aral. Pero dito sa Hyperloop Learning System, hindi man tagal literal nakapag-graduate ka, after that magtatrabaho ka. Pero dito nagkaroon tayo ng privilege na makapag-graduate, makapagsuot ng tugang itim. And alam nyo ba, after this graduation, sa mga hindi pa ng Module 7, dapat mag-attend talaga kayo. Kasi isa yan sa magandang training talaga na maatinan nyo. Aside sa Module 3, 4, 5, and 6, nako, ito ibang-iba to. Alright? So, chat nyo lang yung coach nyo kung kailan yung mga schedule for Module 7 natin. And ito nga, tinawagan ko yung parents ko, sabi ko, graduate na ako. Actually, napaka-inspiring ng sinabi ng parents ko. Sabi niya, baliw ka na ba? Hindi ka nga nag-aaral tapos graduate. Pero sabi ko, graduate na po ako sa Hyperloop Learning System po, ma. So ito na po yung simula ng pagbabago ng buhay natin. Grabe yun. Grabe yung sinabi ko, no? So, yun nga. And yan, fast forward na nakapag-travel. Dating probinsyano, so nakapag-travel ako. Hindi man ganun kuan talaga yung mga pinuntahan natin, pero yun nga, purely katas ng Hyperloop Online System po yan. And ito po yung mga natulungan ko, klase-klase na po yan. Yan sila mga OFW po, kadalasan yung mga natutulungan po natin at mga estudyante at mga may edad na. Alright? Okay, so mga OFW, yan. And ito, nag-encash din ng kanilang cheque. So ito din, nagkaroon din ng mga physical result, mga estudyante, OFW, pero isa lang yung kwan dito, estudyante ito lang. The rest is mga OFW na po yan. Okay? Sorry. So Module 7 graduates po natin, ito po yung sa Cagayan de Oro, ito naman from Davao, ito naman from Manila. So dapat i-goal natin every time na meron tayong event, lalo pag Module 7, pupunta ka talaga. Okay? Kasi isa yan sa pinakamagandang training na maatinan mo. Okay? Promise ko yan. Okay? Magiging maganda talaga yung training na yan. Okay? So ito yung mga habers natin. Yan. So and ito, bakit ko ba ginagawa? Bakit ba ako nag-hustle hard? Bakit ko ba sinipagan yung opportunity ito? Dahil po sa parents ko. Sige nga, i-comment mo dyan ano yung dahilan, no? Bakit nagsipag ka? Okay, baka gusto mo lang gumanda, baka gusto mo lang pumuti, gusto mo lang, wala lang, gusto ko lang na magrampa-rampa lang sa lugar namin, coach. Depende yan sa'yo, no? Kasi ako po, para po sa pamilya ko. Okay, so syempre sa mga taong naniniwala din po sa akin na alam mo yun na gusto ko rin na kung ano yung experience ko dito, gusto ko rin i-share din sa kanila. Yan. So ito din, no? Naniniwala talaga ako yung mga tamang tao, the moment nandito ka na sa Hyperloop System, I'm not saying na hindi tamang tao yung mga friends mo outside, pero kung yung pag-uusapan about negosyo, sino yung tatanungin mo? Yung nandito, hindi yung mga friends mo kasi hindi sila makakarelate. Yan. So dapat dikitan mo kapag meron kang nakita ng mga coaches, pa-picture ka. No, kung pwede nga, idikit mo yung mukha mo sa kanila. Kasi ganun po yung ginawa ko. Alam na alam yun ni Coach Queenie. Pag nakikita ko yan, iba yung tawag ko sa kanya. I-chat niyo lang si Coach Queenie. Ano yung tawag ko sa kanya? Hindi po Coach Queenie. Okay? Kasi wala na po dito yan. Okay? So, yan. So, syempre, yung mga directors club po natin, yan. Dapat magmanggita mo yan, makipagsiksikan ka kung pwede. Makipagsuntukan ka para makapagpa-picture lang. Hindi lang basta picture, but the energy na makukuha mo sa kanila. Yun po yun. Hindi po yung picture lang, but the energy na makukuha mo sa mga positive people na katulad po nito. Yan. Pag may event, sali ka po. Okay, kasi iba po yung sa picture lang na makikita mo. Sige nga, mag-comment ka dyan. I'm the next. Okay? May sabi dito, para sa ex ko. Para daw yung rason niya sa para sa ex. Baka maghiganti ka, partner, ha? Okay? Alright. Siyempre dito, no, sa business, kapag magsipag ka, malaki ang income mo. Sa employment, ito ha, disclaimer lang po sa mga empleyado po na nandito. Okay, masakit to, pero ito po yung katotohanan. Okay? Sa business, pag masipag ka, malaki ang income mo. Tama? Sa employment, kahit anong sipag mo, pareho lang kayo ng sahod ng tamad mong katrabaho. Tama or tama? Sino yung agree sa akin?
Yan medyo masakit yan pero aminin natin na yan talaga yung totoo. No? Lalo na kapag yung katrabaho mo, yung boss, magkasin sila, wala kang magagawa dyan. Kahit magtumbling ka pa, kahit jowain mo pa, same lang kayo ng sahod ng tamad mong katrabaho. Yan, huwag mo lang jowain. Okay? So, naniniwala po ako sa isang salita na pwedeng baguhin ang lahat. Okay? Yun nga, believe or paniniwala. Kasi kapag may paniniwala ka na kayang mabago nang dahil sa opportunity ito, kayang-kaya po. Kasi ako naniniwala lang din ako na kayang-kaya ko to kasi kung nakaya nga ni Coach Queenie na dropout student din, kaya ko din. Kung nakaya nga ni Coach Jarby, di ba, na dropout student din, kaya ko din. Kung nakaya nga ni Coach Iris na 16 years old pa nag-start, tama ba Coach Iris? 16. Nakita ko to, sabi ko, 16 years old. Parang sinampal ako, left and right, sabi ko 16. Tapos ako that time, 22, 23 ako. Sabi ko, ang tanda ko na. Tapos yung batang yan, kumita ng malaki. 'Di ba? Kita mo naman ngayon, paganda ng paganda. Ah, kasi kumikita na. Okay? So, kasi naniniwala lang din siya. Kasi meron siyang believe sa sarili niya. Sige nga, i-type mo dyan, believe. Yan, okay. Kung meron kang paniniwala sa sarili mo, no, I believe, parang kanta lang, no? And be happy. Kasi, alam mo ba, yung nag-start ako, tingnan nyo naman, yung cellphone ko that time, tingnan nyo, naka-charge pa. Okay? Tapos yung mukha ko nakatawa. Imagine na, kung yung chair mo is gaming chair, napakaswerte mo naman. Kung office chair, napakaswerte mo naman. Sa akin, tingnan mo, parang kinuha ko pa yan pag may festa eh. Diba? Para lang talaga may panghataw. Tapos tingnan mo yung dingding. Meron nakalista dyan, anong oras ako gigising, anong oras ako kain, anong oras ako maliligo, anong oras ako magpo-posting. Pero meron ba kayong napansin, nung nag-start ako sa OFW na mag-market, nakita niyo tong box, dalawa sa likod ko. Yan po yung bunga ng pagpupuyat ko. Imagine ha, nag-start ako dito na mag-market sa mga OFW, yung dalang-dala ko lang, hindi yung pera. Okay, hindi yung tsura ko, tingnan mo naman, pangit ko dyan. Okay? Ang dalang-dala ko, yung paniniwala at kumpiyansa sa sarili. Ito nga, hindi ko makalimutan, sabi ni Coach Regine, sabi niya, Coach, iPhone ba yung phone mo? Okay? Sinabi talaga yun sa akin, sabi ko, wag na natin yan pag-usapan, partner, kasi tingnan mo naman yung cellphone ko. Phone naman yan, nga lang my phone, oh, di ba? Hindi lang I. So wag na natin pag-usapan. Kasi yun nga sabi niya, kala ko iPhone yung phone mo, Coach. Kasi piniki ko lang sa lights eh. Kasi wala talaga akong pera nung nag-start ko, pero tingnan mo naman, nagkaroon na tayo ng resulta ngayon. Okay? So much for that. Yun lang sa akin pagpapakilala. So mag-share na siguro ako ng aking, meron ba kayong natutunan doon sa na-share ko, mga pinagsasabi ko, no? So ito na sa ating training ngayon. Napaka-iksi lang nito, no? I think 30 minutes tapos na po ako kasi ayoko pong habaan kasi napaka-value po ng time po ninyo. Yan, shout out po sa 38 na participants po natin. So mabilis lang to. Dapat wag kang matulog dyan, wag kang pipiyok. Okay? Kasi napaka-importante po nito. Sige nga, i-comment nyo ano po yung title ng ating training for today. Yan. Okay, sige nga, i-comment nyo dyan. Alright, so ito po, no, kung sa Bisaya pa ingredient, di ba? Ingredients of a goal hitter. So yung gusto mong ma-hit yung goal mo, ito lang yung kailangan natin. Yan, excited na ba? Na coach, gusto ko yan. Gusto kong ma-hit yung goal ko. Ang tanong, pina-coach dyan pa no, ang tanong, handa ka na ba? Ayan. Ang tanong, ready ka na ba talaga? Ayan. Okay, kasi kung ready ka na, simulan na po natin. Alright, so ito po yung 6 na ingredients po ng para ma-hit yung goal natin. Yan, napakasimpleng word lang po yun. Okay? So number 1, kill your emotion. Yan, patayin mo daw yung emotion mo. Okay? Hindi po ako nagpapatawa dito. Yun nga, kill your emotion. So yung iba, pag intindi nila, kailangan wala kang emotion. Hindi po. So our emotion is valid. Okay? Negative emotion, positive emotions is valid po yun. Okay, it's okay to cry. It's okay to feel down. It's okay na magalit tayo. It's okay na mawalan ka ng gana. It's okay. Valid po yun. But sabi dito, emotion can be enemy. If you give into your emotion, you lose yourself. You must, English kasi ito eh, you must be
at one of your emotion because the body always follow the emotion. For example, kapag broken ka, yan, maraming makarami pag broken ka, ano yung mafe-feel mo? Di ba mafe-feel tamlay ka, wala kang gana. Di ba kapag na-reject, ito na lang, kapag na-reject, sino dito yung mga endorse, sino dito yung nare-reject. 2 months na, wala pang full payment, wala pang partial. Sige nga, mag-comment kayo dyan. No, kung wala pa kayong partial at saka full payment, 2 months na. Who goes? Sige, 2 months. Okay? Sino dito yung wala pang partial at saka full? Nare-reject ka lang. Ano yung emotion mo dyan? Tatamlay ka, hindi ka gaganahan. Okay, kasi kapag gusto mo talagang ma-hit yung goal mo, lalo na palapit na po yung Pasko po natin, dapat yung kailangan natin, pipiliin lang natin yung emosyon na makakatulong po sa atin. Huwag yung mga negative na emotion. Okay, kapag na-reject ka, tatawanan mo lang yan. Kasi alam nyo ba, rejections, discouragement is part of our success. Why? Kasi merong mga times na kung gusto mo talaga ng higher reward sa sarili mo o pagbabago, merong aalisin. Yan, ito naman tayo, merong aalisin. Merong aalisin siguro na bagay, merong aalisin siguro ng tao sa buhay mo, like mga friends mo, na hindi align sa negosyo mo, masasaktan ka dyan. Okay, i-kill mo yung emotion mo na tanggapin mo na meron talaga mga tao na hindi sasabay para sa tagumpay mo. Okay, merong mga gamit na kailangan mong give up to earn, no? Para in return magkaroon ka, okay, ng doble pa diyan, no? Maybe mga ugali natin, babaguhin natin, 'di ba? Kasi yun nga sa akin share ko lang sa inyo yung kill your emotions. Ito yung pinaka big deal para sa akin right now, no? Kasi 2 weeks ago yung papa ko po is nawala. Yan. So napatay po yung papa ko and gusto ko in just 2 days malibing na siya o 3 days. Kasi ayaw ko ng habaan ng nararamdaman kong sakit. Kasi hindi ko po matanggap na hindi pa niya hinintay kung ano yung deserve nila na buhay. So gaano ko nilagay sa isip ko kasi binalance ko eh. Kapag magpapadala ako sa emosyon ko kasi nawala yung parents ko, yung papa ko, anong mangyayari sa mama ko? Anong mangyayari sa amin? Tinimbang ko kasi kung magpapadala ako sa emosyon ko, hindi ako tutuloy dito sa Bohol, anong mangyayari sa akin? Tatrabaho ako na meron akong boss. Paano ko siya na-switch ka agad na sabi ko, yes, tanggap ko nandun. Masakit siya ha. Masakit siya kasi parents mo yun eh, papa mo yun. Okay, pero paano ko ba switch yung sarili ko na kahit may dinadamdam ako, alam niyo ba, 3 days pa lang ako dito sa ball, nagkaroon ako ng 3 directs. Imagine that. Partida, hindi pa ako okay niyan. Alam mo yun, yung utak mo, lumilitaw pa yung puso mo, parang nagdudurugo pa ba? Diba? Pero partida, nagkaroon ako ng 3 directs. Sinong mag-aakalan? Kaya ko pala. Partida, hindi pa ako okay niyan. Hindi ko pa talaga nabigay yung pinaka-the best ko kasi sa lugar namin wala pang masyadong signal. Pero bakit nagkaroon tayo ng 3 directs? Hindi ko yun pinagmamayabang pero tingnan natin yung konsepto, tingnan natin yung story, no? Bakit nakaya ni Coach Ali? Anong meron sa kanya? Kasi nasa sa puso ko at sa utak ko na kailangan less emotion muna. Kasi pwede naman akong iiyak pag may sasakyan ako eh. 'Di ba? Pwede naman ako tapos naka Lamborghini ka, naka Camaro ka. Tapos iiyak ka at naka-tiles yung bahay mo. What if iiyak ka tapos butas yung bahay niyo? Pangit, no? Lalo pag nasa jeep ka pa, sabi nga ni Coach Albert Jasma, basang-basa ka pa sa ulan, iiyak ka pa. Diba? Kasi sa akin, sabi ko, okay lang. Nangyari siguro yun, baka may ibibigay sa akin na blessings. Baka part yun ng proseso ko dito. Inintindi ko na lang. Tiningnan ko na lang ano yung good side na binibigay sa akin sa problemang yun. Yan. So, ganun lang siya. Paano mag-switch o paano mo i-kill yung emotions mo toward your journey sa hyperloop system. Tingnan mo lang kung ano yung good side, ano yung lesson na binibigay sa iyo. Right? Nakuha lang po ba? Okay. So, hindi ko naman sinasabing mawala yung parents niyo din. Pero wag mo nang hintayin pa. No? Less muna tayo sa magiging drama ngayon.
more on hataw tayo, more on actions tayo kasi pwede ka nang magdrama. Okay? Magdrama ka na kapag mayaman ka na. Tingnan natin kung kaya mo pa. Okay? Alright, so next natin is focus on the solution. No? Kasi sabi nga, kapag may problem tayo, connected dun sa emotions natin. Kapag may problema tayo, nakatingin tayo dun sa problema. We are not here to have a mindset na kailangan natin isolve. Paano nga isosolve, coach? Kasi nandun yung basag na basag yung puso ko. Ayan. Tingnan mo kung ano yung good side. Kasi the moment na nakikita mo ano yung positive, kahit konting positive lang sa problemang yan, pwedeng mabago yung lahat. Yan, always focus on the solution, not on the problem. No? Kasi mostly sa atin pag na-reject, ay hindi to para sa akin. 1 day ka pa lang. Hindi to para sa akin, 1 month ka pa lang. Ang bilis mag-decide. Oh, yung nag-aaral ka, yung nagtatrabaho ka. Meron nga ako nakausap. Imagine midwife siya. Nga lang, wala pa siyang lisensya, nagtrabaho. 3 months, binigyan lang ng 500 pesos. Sige nga, kaya mo ba yon? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maawa sa kanya. Pumasok dito. Ngayon, magiging online nurse siya. Baka next week mo full payment na yon. Imagine kasi tiningnan niya yung solution. Hindi niya, nag-resign na kasi siya. Sabi niya, sir, mag-full payment ako dito, magre-resign na ako. Kasi 500 pesos, 3 months, anong ipapakain ko sa pamilya ko? Okay, hindi ko sinasabing mag-resign ka din, but focus on the solution. Kung ano yung solution na pwedeng mabago yung buhay mo. Sabi niya, huwag kang mag-decide kapag masaya ka. At huwag kang mag-decide kapag malungkot ka. Mag-decide ka, nandito ka sa gitna. Okay? Sabi nga, kapag nandun ka sa pinaka-down moment mo, kumonekta ka sa coach mo. Huwag kang matakot, baka pagalitan ako ni Coach Queenie. O mukha ni Coach Queenie, magagalit ba yan? Parati nga lang tumatawa yan. Oh. Wag niyong lagyan ng magagalit si Coach Queenie kapag nag-share ako ng problema. Wag lang yung sa boyfriend, magagalit talaga yan. Sabihin mo, coach, na in love ako, pagalitan ka niya. Okay, pero yung about personal problem, no, na feel down ka sa negosyo natin, pwede mo i-share sa kanya. Okay, if you feeling down, go up. No, kapag high ka naman, punta ka dun sa mga tinuturuan, i-share mo sa kanila, spread mo yung good vibes, no? No, be a solution, no, sa lahat ng mga onliners po natin. Okay, just focus on the solution. Everything will change. Diba? English na tayo, no? Okay, so next is disiplina or discipline. Okay, maraming matatamaan dito. Even ako, no? Matatamaan ako dito sa disiplina. Kasi pagpunta ko dito sa Bohol, ibang disiplina naman yung gagawin ko. Kasi marami akong kasama dito mga lalaki. Pagdating ko pa lang, basketball na kaagad. So doon talaga mawawala yung basketball. Kasi yung puso ko nandun sa basketball Hindi yung taga-palakpak lang. Magsushoot naman, okay? Pero yun nga, yung klaseng disiplina ba? Anong klaseng hataw yung gusto mo? Oo. Kasi pwede mo naman sabihin kay Coach Queenie pag kamustahin ka, Coach, productive ako. Anong klaseng productive, Coach? Ganito, Coach. Grabe yung K-drama na panood ko, Coach. Hindi yan disiplina sa sarili. Alam niyo ba yung discipline? Ang kabaliktad, yung kaakibat ng discipline, it's pain. Sakit po. Kapag nasasaktan ka o nahihirapan ka sa ginagawa mo, disiplina yan para kumita ka ng malaki. Like for example, hindi mo gusto yung mag-i-endorse ka kasi gusto mo lang easy money. Disiplina yun. Kasi pag nasanay ka dyan, easy na yun sa'yo. Tama? O, anong klaseng disiplina pa? Sa oras mo, disiplinahin mo yung oras mo. Kasi wala kang boss dito, may coach ka. Pwede kang magsinungaling anytime sa coach mo. Naalala ko nga dati, sinabi ng endorser ko, sabi ko, Coach, hindi ako mag-attend ng module 3. Sabi niya, bakit? Kasi nandito kami sa bahay ng barkada ko. Ang totoo pala, nag-iinuman lang kami. Tapos tumawag siya, sabi niya, partner, ikaw ba yung nakikita ko sa rooftop? Ang nakagandahan dito, yung pag-inuman namin,
nagharap lang kami ba? Nagharap lang kami. Doon sa baba, yung endorser ko, sabi niya, partner, lapit ka na ng konti. Ikaw ba yung nakikita ko? Sabi ko, hindi coach. Sabi niya, wag ka nang magsinungaling. Kasi same time nagiinuman, wag kang maingay kay Coach Bunjo. Oh. It's a time, 'di ba? Pero yun nga, nagsinungaling ako that time na para lang talaga makatakas. Kasi hindi ko disiplina yung sarili ko. Part-time lang naman ako dito eh. Yan kasi yung mindset natin. Kaya yung disiplina natin sa sarili natin, okay lang mga papetex-petex kasi part-time lang kasi ako. Kasi yan yung pwede nating ibato sa endorser natin. Yung endorser naman natin, okay lang partner, intindihan kita. 1 year ka na, hindi ka na maintindihan ng coach mo. Excuse ka, naglalasing-lasing ka lang pala. Hindi naman sinasabing bawal maglasing. Pero yung disiplina, kung gusto mo talaga ng bigger result, kailangan mo disiplinahin yung oras mo, yung sarili mo. Anong klaseng kuan? Pag wala kang endorse, balik ka sa training, ibabad mo yung sarili mo sa training. Disiplina yan. Kasi hindi lahat kayang magbabad sa training. At hindi lahat kayang makinig sa training. Lalo na pag paulit-ulit yung sinabi ng coach. Tama. Disiplina yan. Kapag nagsasalita yung endorser, yung founder ninyo, si Coach Queenie, makikinig ka pa rin. Kahit sinasabi niyang, tuloy-tuloy ka lang. 3 years mo na yung napakingay, tuloy-tuloy ka pa rin. Anong nangyari sa'yo ngayon? Tumuloy ka. Kasi nakinig ka eh. Tama ba? Disiplina yan. Kahit alam mo yun, naiirita ka na. Sa totoo lang ako aaminin ko, sa mga sinasabi ng coaches ko, yung mga pinapakita ko ng mga coach na nag-guide sa akin, naiirita na ako sa kanila. Sa totoo lang, nung nag-start ako. Pero naintindihan ko, part pala yun ng disiplina. Yung advice ng coach ko, paulit-ulit. Kung parang na-record na lang ni coach. Sabi ko, coach, hingin na lang ako ng recorded ng advice mo. Kasi paulit-ulit lang naman. Pero alam niyo ba, dinisiplina ko yung sarili ko. Just be open. Kasi punong-puno ka na ng learning scene. Pumunta ka na dun sa law of universe. Okay naman yun. Pero ang basic lang pala yung the new advance. Yung 5 fingers lang. Yun lang yung magbabaabante sa'yo. Yes, kailangan naman natin ng law of universe. Mag-imagine ka. Need naman yun. Pero kung sige, ganun-ganun ka lang, piyong-piyong lang ka, attract million. Tapos wala kang action, wala pa rin yan. Okay? Okay na mag-attract, but mas maganda kapag todo yung action. Okay? Sabi nga, yung plano ganito lang, but yung action ganito. Ganun lang. Wait lang. Yun, part yun ng disiplina. Di ba may alarm every time na, every hour. Ganun, disiplina ko yung sarili ko dito. Sa hub namin sa CDO, gigising kami doon 9 a.m. 8 pala. Dito anong oras magigising? 5 a.m. to 6 a.m. Matutulog 2 to 3 a.m. Imagine anong klaseng disiplina yung dito sa Cagayan, sa Bohol. Imagine that. Para lang kumikimita. So sabihin niyo, ay ang galing mo kasi coach. Hindi. Hindi ako naniniwala sa magaling. Naniniwala ako sa disiplina at consistency. Baguhan ka, it doesn't matter. Ang mga baguhan dito, masasabi ko, grabe, ang halimaw nila. Isang araw kayang gumawa ng 9 videos pang posting sa TikTok. Sabi ko, wow, sa akin lang 4. Sabi ko, doblihin ko yun. First timer siya. Kumbaga, pan ako dito, matagal na ko sa kaya ko yun. Ganong klaseng disiplina. I-adjust mo yung oras mo. 'Di ba? Ibabad mo yung training, yung sarili mo sa training. Makinig ka sa coach mo. No? Hopefully, this time, no, kung meron kang nagawang mali sa coach mo, mag-sorry ka. Coach, this time coach, hindi na ako magpa-promise but makikinig na ako sa iyo. Huwag mo sabihin na kahit nakakairita ka na, hindi, makinig ka lang. Okay? Always be a student lang talaga. Kasi walang kumikita dito kapag alam mo yun, nagmamataas ka ba? Uy, magaling pa ako kay Coach Queenie. Ito lang yung tandaan mo. Kapag magaling ka pa sa endorser mo or sa founder po ninyo, sa mga MCM po natin, dapat kinikita mo na yung kinikita nila. Kasi kung hindi mo pa kinita yung kinikita nila, ibig sabihin, hindi mo pa alam yung nalalaman nila. Yun lang yung nilagay ko sa isipan ko. Kung hindi ko kinita yung kinita ni Coach Queenie, ibig sabihin, hindi ko pa yan alam. Anong mga training yung inatinan niya.
Dapat ganun. Hindi yung, ay, alam ko na yan, coach. Kasi pwede kitang tanong, sige partner, kung alam mo na yan, ano yung natutunan mo doon? Naintindihan mo ba? Kasi ganun ako eh. Kung naintindihan mo yung training natin, sige nga, na-apply mo ba? Yes, coach. Pero naguluhan ako, coach. Balikan mo yung training. Kasi hindi ka pala nakapag-focus eh. Pag magtanong, coach, paano nga mag-endorse? Bumalik ka sa module 4. Okay, nakapag-focus ka ba? Yes, coach. Naintindihan mo ba? Yes, coach. Pero bakit paano mag-endorse? Bumalik ka sa module 4. Alright? Hindi obliga ni coach na i-explain sa'yo kasi nandun na sa training eh. Ibig sabihin hindi ka nakinig. Anong klaseng disiplina? Okay, i-apply nyo yun sa sarili nyo. Para less na yung pagtatanong mo kay coach. Nandun na sa training lahat eh. Yung kay coach, add-on na lang yun. Naku ha? Kasi napapansin ko sa mga modules of trainings, lalo pag module 6, walang nag-attend. Konti lang. Diba? So, ganun. Para hindi ka magtatanong kay coach mo, coach, bakit mo ko binigyan ng promo? Bumalik ka sa module 6. Naintindihan mo yung module 6? Kaya pala, coach. Coach, bakit pa ako hindi kumita ng katulad mo? Balik ka sa module 5. Naintindihan mo ba? Yes, coach. In-apply mo ba? Yes, coach. Simple or napakasimple? Ganong klaseng disiplina. Kasi yung mga coaches natin, kahit baliktarin mo yan, disiplinado yan. Okay? Kahit lumaki na yung income nila, ganun pa rin sila, napaka-humble pa rin. O nakita mo ba si Coach Queenie na nagbago? Hindi. Yung book lang siguro ni Coach Queenie yung napansin kong nagbago. Yan. So far sa ilang years kong nakikita si Coach Queenie, yung buhok lang. Pero yung ugali, yung the way mag-train, ganun pa rin. Nag-i-improve pa. Okay? And value your time. And hindi lang i-value mo yung oras mo, but i-value din ang oras ng coach mo. Kasi baka nag-overpower ka na kay coach eh. Sorry ha, kailangan natin putulin yun kaagad. Okay? Dapat i-value mo yung time ng coach mo. Hindi, mamaya ka na coach, ang gulo mo. Take note, hindi ka kikita dito kung wala yung coach. Pag tumawag, automatic, hello coach. Yes. Wala lang partner, napatawag lang ako. Importante sa akin yung coach ko eh. Kaya mo nga i-pick up yung jowa mo. Hindi ka pang nga sure dyan. Yung coach mo, sure na yan, nasasamahan ka. Oo. Baka niloko ka pa ng jowa mo. Sorry ah. Diba, pero yung coach mo, hindi ka nalulukuhin yan. Tutulungan ka pa. I-value mo yung oras ng coach mo. Aside yung oras mo din. Sa paghahataw, kapag time sa hataw, huwag kang makipag-usap. Diba? Huwag kang makipag-usap, makipag-chismis. Ang pinag-usapan, ibang tao, saan uutang. Hataw ka. Diba? I-value mo yung sarili mo. Bigyan mo ng value yung sarili mo. Yes, wala kang boss dito, pero i-value mo yung oras mo. Pahalagahan mo yan. Kasi hindi natin alam. Bukas, 16 na naman. Baka next week, tapos na yung buwan. Kumusta ka? Anong meron ngayon sa'yo? Goal set na naman. Motivate na naman si coach. Hindi ba kayo nauumay sa ganyan? Normal lang yun na merong goal setting, pero nakakaumay yung rason na, coach, motivated sana ako kasi ganito. Tapos ito pa yung mga sakit natin, ng mga onliners, pagkatapusan ng buwan, doon pa magsisipag. Sipagan ko na. Katapusan na ng buwan, no? Last week of the month. Hataw na to. Hindi na makakausap ko, coach. Kumusta ka, partner? Coach, hataw ako, coach. Nagsisipag last week. Tama. Pwede ka naman magsipag first week pa lang. Para ma-hit mo first week, second week, ma-hit mo na. Para pagka last week, yung last week na hataw mo for the next month na yan. Kung hahataw ka last week of the month, lugi ka na. Wala ka nang harvestin for next week kasi tapos na yun eh. Dapat i-value mo yung oras mo sa paghataw mo. Yes, part-timer tayo. Pero mas i-value mo nga yung oras mo kasi part-timer ka. Magpa-alarm ka, anong oras kang gigising, anong oras ka kakain. Hindi talaga matatanggal sa iyo yung ugaling makipagchika ka o 30 minutes kang kulano makipagchika ako. Kung ayaw mo talaga makipagchika, tigil mo na yan. Dapat may oras ka, time to time ba,
nag-a-alarm ka na ganitong oras, para to sa negosyo, itong oras para to kay coach, tatawag ako kay coach, magpatulong ako sa kanya. Itong oras magpa-follow up ako kay client. Ito, ipapakita ko sa inyo ha, kahit magla-live ako, wait, saglit. Ito, wait mo na yung mga nagla-live. Ito, kung makita niyo. Oh, ito may alarm. Yan. Oh. Hanggang pagising at pagkuan ko talaga may oras. Kasi habber ako eh. Sa mga kung ano-anong bagay. Lalo kapag part-time ka, ma-apply mo yan. Yung oras, magpa-goal set ka kay coach. Coach, anong oras ba pwede akong tatawag sa'yo? Coach, ganitong oras ako magte-training. Bigyan mo ako ng training, coach. Ikaw mismo yung mag-initiate na tatawag kay coach. Kasi si coach, tutulong yan sa'yo. Kasi meron ako narinig sa iba eh. Hindi naman yan tutulong si coach. Hindi ka naman nag-contact sa kanya. Paano ka tutulungan? Tama ba? So tutulungan ka ni coach pag lalapit ka sa kanya. Kasi hindi kaya ni coach na sobrang dami niya. Di ba? Baka nga yung coach mo wala pang tulog yan. Kakaisip anong klaseng training ibibigay. Baka walang kain na yan. 1 week na walang kain. Di ba? Kasi kakaisip ng mga trainings. Tawang-tawa si Coach Charmin. 1 week na walang kain, no? Nagpa-fasting. Kasi nag-iisip ng anong klaseng training ibibigay sa inyo. Tapos pag may training, hindi mag-attend. Diba? Hindi ba kayo naawa sa coach nyo? 1 week na yun, walang kain at tulog. Para mapapaganda lang yung negosyo natin. Tapos ikaw, ay coach, pass muna, wala ako sa mood. Sapakin kita. Joke lang. Di ba? Napakakuan nun, hindi mo binavalue yung coach mo. Hindi ko sinasabing i-build up mo masyado yung coach mo. Pero sino ba yung tutulong sa'yo? Yung coach mo lang naman. Pahalagahan mo yung coach mo. Okay? Sige, magpasalamat kayo sa coach nyo. Babasahin ko sino yung mga gusto magpasalamat sa coach nila. Sige. Diba? Value your time. During the hataw time, hataw lang talaga. During the chikahan, chikahan lang talaga. During the kain, walang pag-uusap, kain lang talaga. During the ligo, huwag magdala ng cellphone, ligo lang talaga. Ganun. Diba? I-value mo yung oras mo. Magmamadali ka sa oras. Huwag mong tignan yung date, yung oras. Sabi nga dito, time. Hindi date, time. Dapat value mo yung time. Dapat yung mindset natin, time is gold. Or like a diamond in the star. Diba? Shine bright like a diamond. Okay? So next. Rose peeling. Perspective. Rose peeling to. Okay. So yung magdedepende natin kung paano natin ma-hit yung goal natin. Depende sa paano natin nakikita. Okay? Pag nag-set ka dyan ng 2 directs, tapos dudang-duda ka, kaya ko ba 2 directs, coach? Kaya ko ba kumita ng 20,000? 10,000, coach? Depende yan sa nakikita mo. Kasi ako, ang nakikita ko, kaya kong kumita ng 50,000 in just 1 month. Kasi alam ko yung hataw ko eh. Hindi lang dahil sa hype, hindi lang dahil na-hype lang ako sa sobrang laki ng kinikita ng mga coaches, but yung perspective kasi dun nagkakatalo yung mga onliners eh. Kasi may mga onliners pag binibigyan ng goal, yung nasa isip nila, ay, hindi ko to kaya, sobrang dami. Tatamad. Yung isa, kaya ko yan. Meron nga dito, kahit 3 directs, kayang yumaman eh. Kasi yung nakikita niya, wala na akong babalikan. Patay kung patay na yung hataw natin. Kasi useless yung magiging 50 accounts mo dito. Kung nakikita mo naman, ay hanggang dito lang ako. Everyday, kaya mo mag-grow kapag gusto mo. Okay? Depende yan sa nakikita mo. Yung hyperloop, nakikita mo ba long term or short term? Sige nga, mag-comment ka dyan, short term or long term. Sa hyperloop online system para sa'yo. Yan. Okay? Baka nakikita mo lang, ay, baka short term lang to si hyperloop or empowered consumerism. Nako, excuse me guys. Okay? Group of companies na po tayo.
Imagine that, gaano kaganda yung negosyo natin, yung company natin. 'Di ba? Darating sa panahon magkakaroon na tayo ng school. Baka si Coach Queenie na yung isa sa maging guro doon, 'di ba? Hindi natin alam, no? Kasi yun yung nakikita ko eh. Kasi totoo yun. May napansin ba kayo kung ano yung binivisualize mo? Nangyayari siya. Lalo kapag panaginip, wala, parang nangyayari na to. Kasi ako, iniisip ko lang na sana one day magkaroon din ako ng kahit bumisita lang ako sa team ni Coach Queenie, nangyari na siya ngayon. Hindi man agad ibigay, pero in the right time. Oh. Kasi pag pipilitin mo, ngayon coach, tapos yung kinita mo 5,000, magmi-mentoring ka. Nagpapatawa ka ba? Di ba? So parang ganun ba? Coach, gusto ko mag-mentoring. Ilan ba yung kita mo? 5,000. Partner, hataw ka muna. Gutom lang yan ha. Gutom lang yan partner. Tama. So kasi ako, nung nag-start ako, pangarap ko na talaga. Ano yung mga pangarap kong team? Yung kay Coach Jana. Gusto ko yung mabisitan kasi tapos na kay Coach Desa eh. Oh. Kay Coach Queenie naman, yung ERR. So, diba? Hindi ko pa ito ma-pronounce. ERR na lang. Okay? Diba? Nakakatawa si Coach Queenie, no? So, yun nga, nangarap lang din ako na one day, kikita din ako ng katulad sa kanila. Pero dapat may galaw, may action. Hindi lang yung, ang sarap managinip pero walang action, useless pa rin yan. Hindi matutupad yung pangarap mo. Okay? Dapat kapag nakikita mong kaya mong kumita ng malaki, aksyonan mo lang. May tinatawag kasi tayong compound effect. Alam yan ng mga coaches, yung compound effect. Yung ginagawa mo ngayon, hindi lang magkaresulta ka ngayon agad. Yung resulta ni Coach Queen, baka yung hustle niya before, walang tulugan, walang kain. Kaya nga nagkaroon siya ng malaking income ngayon. Naging part siya ng top 20, kumita ng malaki. Kasi yung ginawa niya dati. Yan. Kaya pala yung ginagawa mo ngayon, endorse, walang result, endorse, walang result, endorse, walang result, endorse, walang result, endorse ka pa ng endorse, walang result. Hanggang pag endorse mo, walang result, boom, bumulusok ka na. Kumita ka na ng malaki. Sabi mo, uy, parang instant millionaire ka na. Pero hindi nila nakita yung pinagdaanan mo. Ang dami mo palang rejections. Ang dami mo palang endorse na nilaban. Tinawagan ng mga clients na sinabihan kang scammer, sinabihan kang mangluloko, sinabihan kang hindi ka kumikita dyan, ginagamit ka lang. Oh. 'Di ba? Maraming magsasabi sa yung ganyan, okay lang yan. Napagdaanan din namin yan. Kaya nga, yung tuloy-tuloy na word, napaka-importante po niyan. Kasi naramdaman ko na yan ngayon eh. Tuloy-tuloy ka lang partner. Kasi kikita ka dito ng malaki. Yun nga. Hindi ko man masabi na nandun ako sa top talaga. Pero kung titignan ko yung journey ko, nag-start ako na mag-hub, 10,000. Magkano yung kinita ko ngayon? Almost 500,000 na. Kung tatrabahuin ko to, wala. Baka hindi pa ako nagkaroon ng 500,000. Meron akong dalawang anak. Diba? Hindi pera yung naipon, kundi anak. Dalawa. Okay lang sana kung dalawa. What if tatlo? Tapos trabaho mo, liburir ka. Hindi naman sa dinidiscommit natin yung ganong trabaho. Pero, yun nga, anong ipapakain mo? Kaya ba yung sabihin? Sabi mo kasi dati, gusto mo ng gwapo. O ngayon, kaya mo bang kainin yung mukha ko? Diba? Huwag kayong magpapauto sa gwapo. Dapat gwapo na may pera. Baka sabihin nyo kasi, sabi mo kasi okay lang na makita mo yung mukha ko, mabubusog ka na. Sino yung nagsasabing ganyan dati? Diba? Busog na ako kasi nakita kita kanina. Katangahan yung ganun. Sorry ha? Katangahan yung ganun. Mabubusog ka sa mukha ng tao. Kasi magsolo ka. Kasi gutom ako pag nakita ko yung mukha mo. Para kang kusina. Dapat ganun yung nakikita mo. Kusina ka partner, kusina. Dapat ganun yung sasabihin mo. Para nga, magdedepende talaga. Balikan natin, magdedepende talaga yan kung paano natin nakikita yung isang opportunity. Or yung problema, either the solution or problema talaga. Okay? Magdedepende yan dito. So paano ma-culturize yung mindset mo by attending trainings, repeat yung module 3. Yan. Kasi ang module 3 more on mindset. And NECO, yan, pinaka-importante yan. Okay?
So, di ba basic, napaka-basic lang ng sinasabi ko. Kasi, yun nga, hindi ko masyadong laliman yung training ko. Kasi aanhin mo naman yung malalim yung training, pero hindi naman magagamit. Ika nga, aanhin mo yung square root, anhin mo yung mga to the power of 10, yung kailangan naman plus at minus lang. O, di ba? So, ganun lang. Consistent. Ito yung pinakasakit ng mga tao, mga Pinoy. Consistent. Na-reject? Wala, hindi natutuloy. Ayaw ko na. Ba't na tuloy-tuloy ka lang? Ayaw ko na, coach. Napakahirap. Wala kaming ulam ngayon, coach. Hindi ako hahataw. Ito yung consistency. Sabi nga lang, consistency is the best policy. Di ba? Ay, mali pala yun. Hindi pala yun. Di ba? Consistent ka lang talaga sa ginagawa mo. Kasi wala kaming ibang ma-advise dito kundi tuloy-tuloy ka lang. Yung tama yung ginagawa mo. Okay? Consistent sa ginagawa sa negosyo, hindi yung ibang tao. Baka kasi tuloy-tuloy ka lang. Coach, bakbakan namin ngayon, coach. Tuloy-tuloy lang ba to? Power to ah. Tuloy mo lang yan. Magkakaroon ka ng maraming anak. Congratulations sa iyo. Yung paggagala mo, tuloy mo lang yan. Magiging member ka ng Purpose. Tingnan natin. Or Tupad. Tingnan natin. Oh. Party-party ka ngayon? Okay, enjoy now. Tupad later. Ano yung tupad? Alam ng mga nagtutupad yan. Or Purpose. Oh, Purpose yung bagsak mo. Diba? Papayag ka bang ganun? Sorry sa mga member ng Purpose ha, pero kung bata ka pa ngayon, okay lang naman, no? Wag mo nang mag-party-party. Focus ka muna. Ika nga na Diyos mo hika. Tamad kayo. Hindi tayo magkatulad. Diba? Kasi consistency talaga, ito yung pinakamahirap. Lalo kapag kumita ka ng malaki. Maging komportable ka dito. Dapat always aim for more. Kapag komportable ka na sa ginagawa mo, change your place. Yung table mo ngayon, iganon mo naman. Paminsan, iganon mo naman. Dapat hindi ka maging komportable. Dapat always challenge yourself every day. Kapag nakapag-hit ka ng 3 directs in just 1 week, i-beat mo yan next week, kaya mong 6 directs. Kaya mong kumita ng 50K in just 1 week, i-beat mo yan next week, kaya mong kumita 100K. Consistent lang talaga and always aim for more. Alright? So, I think yun lang. Na-hope na meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. Kasi based yun sa experience ko po. Alright? So, tawag dito, yung experience ko po is sa akin po yun. Okay? So, depende na po yun sa ma-apply po niyo. Ika nga, kukunin lang po natin yung unod ba? Itapon mo yung bukog. Kung hindi nakakatulong, itapon mo yan. Right? So, thank you so much. Thank you so much sa founder ng ERR. Thank you so much, Coach Queenie Bayong. Grabe. It's an honor na mapunta dito sa team mo. Sa ating mga MCM, Coach Clang, Coach Jarvie. No, shout out sa inyo. Thank you so much. And sa nag-invite sa akin, no, si Coach Rimley, na co-covers ko din dati. And sa ating napakagandang host, yan, napakadalaga, Coach Iris. Yan, thank you so much guys sa lahat na nandito. Thank you so much. Grabe, na-overwhelmed talaga ako sa pag-comment niyo dyan. No? So dun pa lang, panalong-panalo na ako. Right, so yun lang, back to our beautiful host, Coach Iris. Ayun, thank you so much, no, Coach Ali, sa mga na-share mo. So, for sure naman lahat tayo ay na-remind, di ba? Kasi tulad nga nung nasabi ni Coach Ali kanina, is basic na lang yung sinasabi niya. Pero somehow, most of us, yun yung madalas nating nakakalimutan. Tama ba? And look at him kung paano niya talaga kinil yung emotions niya, di ba? Kasi na-share niya kanina, parang na-deads, di ba? Or namatay yung kanyang father, okay? Pero 'di ba nag-hub pa din and talagang hinahataw yung ating negosyo kahit na gano'n. Kasi siguro most of us talaga magdudwell tayo sa ganung sa mga negative na emotion, but 'di ba, grabe, 'di ba? Kasi hinahataw niya talaga yung negosyo and nag-hub pa talaga sa ibang lugar, and
kanina grabe yung discipline nila dun sa hub, 'di ba? So hindi ko pa naman po nata-try, 'di ba? Pero grabe yung discipline na ano, na sinabi niya talaga na kung dati parang ang gising nila mga 9 AM mga gano'n, tapos dun no nag-hub sila sa Bohol mga 5 AM, pero most of us mga natutulog pa ng gano'ng oras. Tama po ba? Pero siyempre 'di ba, puwede po bang mag-unmute naman po tayong lahat and mag-thank you naman tayo sa nag-share, I mean nag-mentoring sa atin tonight na si Coach Ali. Puwede po bang mag-unmute ang lahat and sabay-sabay tayong thank you, Coach Ali. Okay, so unmute po tayo. 1, 2, 3. Thank you, Coach Ali. Thank you, Coach Ali. Thank you so much. Ay, okay. Wala na po hahabol. Char, okay. Ayun. So, sige. So, dahil dyan, ako po ay merong isi-share, Coach Ali. And then, ito po yung pagte-thank you namin sa inyo. Ito yung pagpapatunay ng aming gratitude, di ba, na grateful kami, di ba, sa mga shinare mo tonight na learning sa amin. So, the certificate of appreciation is given to Coach Ali Abuhon for sharing his expertise as speaker for Rubius Radium Special Mentoring given the 16th day of September 2024. This is signed by our Atomic Rubius Radium founder, Coach Queenie Bayong. Okay, so yon. So thank you so much and isisend na lang po namin ito sa inyo, Coach Ali. Thank you so much po again. And before that, syempre, tawagin naman po natin yung ating napakagandang founder. Di ba na si Coach Queenie? So, yan. So, Coach Queenie. Ayan, hello everyone. Good morning sa ating lahat. Ayan, ba't spotlight niyo ako? Oy, just thank you so much. No, again, first of all, I would like to really give my appreciation and gratitude kay Coach Ali for accepting our invitation. No, na in early talaga namin na-invite si Coach Ali kasi alam ko na busy itong batang to. Alam ko na maraming ginagawa to, very productive tong tao na to. Kaya sabi ko, kailangan nating i-schedule, i-book ko na to agad si Coach Ali para at least hindi na siya makano. Kasi ilang days ba yun? 15 days, 16 days ahead? Bahala ka na doon, no? So, again, no, share ko lang din yung story nung first ko na-meet si Coach Ali. Amin na lang yung mga pangyayari na yon. Pero, ano talaga, siya talaga yung isa sa mga hubber natin no, na I'm very proud to say na grabe yung growth. Honestly, kung ano yung shinare ni Coach Ali sa Zoom natin kanina, iba talaga kapag nakita mo siya, kapag na-feel mo, kung ano yung energy ni Coach Ali nagsimula siya, ganun pa rin, nag-double, nag-triple yung energy niya, super. Parang nahahawa din ako ba? Kaya parang nare-remind din ako na, o nga no, parang same sa atin na minsan, same sa sinabi ni Coach Ali kanina, all about basic nga. Same sa sinabi din ni Coach Irish na minsan, yun yung basic yung somehow hindi natin na-apply kasi ang dami-dami nating iniisip. Pero honestly, basic lang naman talaga yung kailangan natin dito. And thank you so much kay Coach Ali for reminding us na ganun. Kasi ko siguro, imagine ako yung nasa posisyon ni Coach Ali ngayon. I don't know if makakamove on ako agad kung na-experience ko yung nangyari kay Coach, na-experience ni Coach Ali. Kaya grabe, saludo ako sa iyo, Coach Ali. And I'll pray na hindi naman agad-agad, but soon, 'di ba? Time will heal kung ano yun na nafe-feel mo. And I know for sure na deserve mo lahat ng mga makukuha mong result kasi kita ko din yung yung hataw mo, Coach Ali. And I'm beyond proud sa iyo, Coach Ali, and sa lahat ng mga hubber natin nasa Bohol. Si Coach Gian, shout out sa iyo. Kay Coach G. And of course, no, thank you din to all our onliners, sa mga co-partners natin from other team, from Fusion, na mga B-Hub na nandito, mga BBS. Ayan, so thank you so much for your time. And to all my Rubies, no, sa lahat ng mga nagbigay ng time, nagbigay ng commitment na umattend sa ating monthly mentoring, thank you so much for your time. And another reminder, wala tayong ibang gagawin but to apply, no? Kung ano yung mga natutunan natin sa shinare ni Coach Ali, because application, because training, no, or learning without application will be really useless. Kaya bigyan natin ng
tawag din hostisya, yung binigay na time, binigay na effort. Sabi mga ni Coach Ali, baka 2 weeks siya na fasting. Chares lang. Right? Yung mga coaches natin and of course, yung nag-train sa atin ngayon. Thank you so much. And of course, syempre hindi ko kakalimutan yung ating host na yes, Coach agad. Kahapon ko lang in-inform. Coach Irish, thank you din. Thank you sa'yo. And again, I'll pray, I'll declare blessings sa ating lahat because hindi naman natutulog yung Panginoon. Kita-kita niya yung hataw na ginagawa natin. Basta magtuloy-tuloy lang tayo. Everything will be worth it. So, yun lang. Thank you so much, everyone. Salamat sa oras. And magkita-kita tayo ulit. Next, we have another mentoring from an MCM again. So, stay tuned kasi we have invited another MCM para mag-train sa atin, si Coach Teresa Mose. Isa siya sa mga very active, very productive na MCM ngayon. So, let's ask for her tips, no? So, magsasend lang kami ng poster about it. So, thank you so much, everyone. And, syempre, ako na din ang mag-take ng picture. Tama ba, Coach Irish? I-spotlight mo din yung sarili mo, Coach Irish. Sige, para tayong tatlo ni Coach Ali yung nandito. Sige, asan ka na? Ayan. So, picture muna tayo with Coach Ali. So, smile na tayo, everyone. And 3, 2, 1, smile. Ayan. So, next naman, tayong lahat na. Sige, 1 page lang tayo dito sa akin. Sige, 1, 2, 3, smile. Ayan. Siyempre, Coach Ali, hindi natin makakalimutan yung ating signature. So, mag-unmute tayong lahat. Tapos, shout ka ng roar. Okay? Sige ha. Ang hindi mag-unmute, bahala ka na. Sige, mag-unmute ka and then shout roar. And 3, 2, 1, roar! Diba? May naging aso pa dyan. Bakit naging aso? Layon tayo, guys. Layon tayo. Dito yung aso dito, ha?